Hi guys! Welcome sa channel ko. Negosyanteng Tito here, and I'm here to give you a tutorial para sa mga new business owners dyan. Baka kakagaling nyo lang sa BIR, then nabigyan kayo ng quick seminar at baka medyo na-overwhelm kayo dun sa mga diniscuss. Okay, so kami rin, no nag-start kami na aming business, it was not very clear kung ano dapat yung kailangan gawin, paano siya fill upan. So parang you had no choice but to hire a bookkeeper. Okay? But in our experience, we tried to hire a bookkeeper twice, okay? And it was not the best experience for us. I worked sa accounting offices before, not as an accountant or bookkeeper, pero I was there, so medyo aware naman ako sa mga nangyayari. So right now, we have 2 businesses and we're doing the bookkeeping ourselves. Okay? Wala naman kaming findings sa BIR. And this is how we do it. So explain ko lang sa inyo kung paano yung thought process on this. Okay? Ngayon, pagka-register mo sa BIR, I think they have the option na pwede kang bumili ng libro sa kanila. Okay? Ang pinaka-basic setup nila is 4 books. Okay? 4 books. Okay. So, i-explain ko sa isa-isa in detail ano ba yung 4 books na yon. So, pag pumunta tayo ng National, okay, ito kakabili ko lang sa National Bookstore. Meron dito, may mga iba-ibang brands, kulay violet na cover. Regardless, ang kailangan mo lang naman tingnan dyan is yung mga names niya. Okay. So, explain ko sa inyo to, bawat isa. Lahat sila nakalagay columnar, pero they serve a different purpose. Itong columnar book, which is nakalagay ledger, okay, it means ito yung general ledger mo. Dito nakalagay lahat ng mga pumasok na pera, lahat ng mga lumabas rin na pera. Okay? So ito siya. Ito namang journal. Tawag ko dito, general journal. Okay? Dito naman nililista lahat ng mga transaksyon na ginawa ng kumpanya nyo, regardless kung pumasok siya na pera or lumabas. Same siya ng GL, which is your general ledger. Okay? Same lang siya. Pero ito kasi naka-organize to into accounts. Okay? Naka-organize into accounts. Ito kasi ang general journal, parang ano lang siya, naka-chronological lang siya. Ano yung mga ginastos on these days, on these weeks. Then, yun na yun. Kumbaga, ano rin yung makinita mo. Okay? Chronological. Dito naman tayo. Columnar book, 3 columns. Usually, yung 3 columns, ginagamit to for your cash receipts. Yung mga benta nyo. Let's say, nakabenta ka sa ang ganitong araw. Ililista mo yun dito sa cash receipts book nyo. Okay? Cash sales. So, dito mo siya dilista. Ang last book naman, okay, for the basic setup, is it's either 8 column or 14 column, whichever, parehas lang sila ng purpose. Okay? So, ito naman ang magiging cash disbursements book nyo. It means ito yung mga expenses, business-related expenses. Okay? Dito nyo siya ililista. Okay? Quick review ulit. General ledger, dito nakalagay lahat ng expenses at sale, pero categorized into accounts. Okay? When I say accounts, ito yung para may specific classification. Pwedeng sa food, pwedeng transportation, anything na parang specific. Okay? Naka-organize siya dito. Ito naman, si journal, which is general journal. Pag nyo pagpapalitan ha. General ledger, general journal. General journal, same concept nito, pero ito chronological and in one kumbaga sunod-sunod lang siya. Okay, yun yung general journal. Hindi siya naka per account. Okay, kumbaga isang diretso lang. So, ito na naman tayo. 3 columns versus 14 or 8 columns. Yung columns kasi, mamaya explain ko sa inyo bakit siya meron. Okay? Pero pinakaiba lang nito, itong 3 columns, ito yung cash sales ninyo. Ito yung mga sales ng business ninyo. Dito siya i-record. Ito naman si 14 columns. Ito yung mga ginastos nyo para sa business nyo. Okay? Kinita,
ginastos. Kinita, ginastos. Dito, tayo. Journal, chronological, ledger per account. Chronological per account. Pero same concept. Okay? To explain again, yung nakasulat dito, parang ito ay compilation. Kumbaga, sorry, hindi siya compilation. Siya ay combination nito, pati nito. Itong dalawa, yung mga kinita, pati ginastos, naka-compile lang siya dito sa ledger. Okay? Naka-compile rin siya dito. Pero, in a more straightforward pattern. I mean, straightforward manner pag dito. Okay. Yun siya. So, yun muna. Next content natin, i-explain ko sa inyo paano fill upan bawat isa. Okay? Thank you guys. Yun lang muna ang first content natin. So guys, additional tip nga pala para mas madali kayo matandaan kung ano ba to. Hindi naman to bawal eh. So, pwede kayo kumuha ng scotch tape. Normal scotch tape, walang kailangan na brand or anything. Lagay nyo dito. Yan. So, like I said dito, journal. So, siya ang lista natin dito. General journal. Okay? Pwedeng i-ballpen ha. Lapis kasi yung naka-ready sa akin dito. Ledger. Okay. Ledger is general ledger. GL. Okay? Yan. Okay. 3 columns. Naalala niyo ba? 3 columns. 3 columns natin, it means ito yung cash receipts. Okay? Cash sales. Yan. Mga benta. Okay? Mga kinita. Yung 14 columns or 8. Okay? Basta marami siyang columns. Ang ibig sabihin nun, ito yung cash disbursements or cash expenses. Okay? Natin dito, cash disbursements. Pwede nyo to gawin para hindi kayo mahirapan. Okay? Disbursements, cash disbursements para sa expenses, cash sales para sa mga kinita o mga nabinenta, general ledger, combination ng dalawang to. Okay? Combination ng cash disbursements at cash sales. Yan ang general ledger. General journal, parang general ledger pero chronological lang. Okay? In case pala na nalilito kayo dun sa term na cash disbursements, pwede nyo siya tanggalin para mas madali. Okay? Cash expenses. Okay? Ganyan nyo siya lalagay. So, yun lang naman guys. So, ganun pa rin. Cash expenses, cash sales. Ang expenses at sales organize sa general ledger. Okay? Ang general journal, general ledger, pero hindi siya naka-divide into accounts. Okay? Naka-isang chronological lang siya na list. Okay?